ng Department of Anthropology, University of the Philippines, Diliman. Yes. Good morning po, Dr. Castro. Good morning sa inyong dalawa. Ayan, good morning. Good morning, Doc. Ito, yung 'di ba, may mga paalala, yung mga gumagawa ng mga pagpipinitensya, ganyan. 'Di ba, lagi naman nung sinasabi ng simbahan, paalala, hindi makailangan gawin 'yan. Every year, yung natatandaan ko. Lagi may, pero tuloy-tuloy pa rin po yung mga ganung parang ano ba, parang sabi panata nung ilan natin mga kababayan. Oo, tama ka, at Susan. Bali, itong mga klase ng pagpipinitensya ay halimbawa ng tinatawag nating popular religion. Ibig sabihin, ito kasi yung pagkakaintindi ng mga maraming kapatid nating Pilipino kung ano ang sinasabi sa ating Biblia. Pero alam naman natin na hindi necessarily tumutugma yon sa teachings ng simbahan. Pero yung ating nasa kamalayan na natin yan o ugali, yung matiisin ang Pilipino na para bang yung ating pakiramdam na dapat lahat ng magagandang bagay na makukuha natin sa buhay ay pinagtitiisan muna. Ano ba, unique ba yan sa atin o sadyang ganyan ang human nature? Hindi naman unique sa atin yun. Sa katunayan, kahit nga yung tradisyon ng pagpenitensya, dinala naman sa atin yan ng mga Kastila. Pero nagbago na sa Europa, na wala na yung ganun, sa atin nagpapatuloy pa rin. Sa aking interpretasyon, maaring dahil sa ang kalagayan talaga ng Pilipinas, ayaw man nating aminin, marami ay naghihirap, kaya ganito ang ating pagtanaw sa relihiyon na kinakailangan dumaan sa pasakit, kailangan dumaan sa pagiging matiisin, kaya't nagpapatuloy ang mga ganitong paniniwala. Katahi pala sa kahirapan. Oo, kasi tayo, mapapansin, nag-identify ang mga Filipino sa suffering Christ. Sa halip na yung risen Christ. Pansinin, hindi masyadong ipinagdiriwang yung linggo ng pagkabuhay. Mas pinagdiriwang yung pagdurusa ni Kristo sa mga pabasa, sa senakulo, sa penitensya, pagpapako sa krus. Kasi parang refleksyon yan ng ating kalagayan sa buhay. Na ganun din tayo, tulad ni Kristo, dumadanas ng pagdurusa sa mundong ito. Yung bang paggaginagawa nila yung ganyan, Doc, ano ho ba yan? Parang, ano ba yan? Sumisimbolo ba yan ng pag-asa? Oo. Kasi parang ang paniniwala ng mga Pilipino ay sige, bibigyan ko ng sakit ang aking katawan sa ngayon, pero sa hinaharap, ako naman ay, dahil sa aking panata, ako naman ay mabibiyayaan. So, meron pa ring hope na kapalit ng lahat. Kaya siguro hindi din natin kasi sabi ko nga kay Mark, di ba, parang lagi naman may paalala simbahan, wag yung saktan ng sarili nyo. Pero yung mga tao ginagawa pa rin. Siguro yun nga dahil kung ang nila nakasalalay doon yung kanilang pag-asa kung ano man yung sitwasyon nila sa buhay. Kaya gagawin pa rin nila kahit may paalala na yung simbahan na hindi nyo na dapat ginagawa yung ganyan. Oo, saka marami dito kasi ay panata, nagpapasa-pasa sa mga henerasyon, ginawa ng kanilang mga magulang, ginawa ng kanilang mga lolo't lola, kung kaya sinasabi nila ay ipagpapatuloy namin ang nasimulan ng aking mga ninuno, parang pagtupad ko sa aking pangako sa kanila. Oo nga, siguro siguro mas mas nakaka-relate din sa parte ng buhay ni Kristo yung suffering kasi syempre sabi nga ni Prof ay kung mahirap na lipunan ka nga kasi so ibig sabihin talaga namang may pinapasan ka na diba? So dahil nasanay ka ng may pasang-pasang ka, ang yearning mo, ang gusto mo ay yung pag-asa namang parang si Kristo ay pagkatatlong araw ay may ascension, aangat ka, ganyan. So yung ganyang simbolo na gusto mo rin, aspiration mo din yan na darating ang araw ay may ascension din ang mga buhay natin, nakakasama natin si Kristo. Siguro ganyan ang tibay na yan ang ating meron tayo sa ating pananampalataya. Ano, Prof?
Tama yon. Ang puna nga ng iba, sabi ng mga iba, mga dayuhan, naku, ang mga Pilipino, mga masokista, gusto nilang sinasaktan ng kanilang sarili. Pero dahil din doon ay makakadama rin sila ng kaginhawaan later. Lalo na siguro halimbawa yung pamilya yung gumagawa niyan may mga nangyari sa buhay nila na sinubok tapos parang sa tingin nila parang may mga milagro, himala na nangyari. Ayun, tapos sabi niya, ito gagawin ko na po ito. Habang buhay, naniniwala siya na kaloob ng Panginoon. So magbibigay siya ngayon ng parang, ano ba tawag? Parang, kumbaga sa parang utang na loob. Di ba? Nagagawin ko po ito. Salamat po sa mga pagpapala nyo. Kaya di ba iba naman po yung nagiging rason ng mga taong gumagawa ng mga ganyan. Tama 'yon. May iba't ibang kadahilanan. Yung iba ay merong kahilingan kaya dumadaan sila sa ganitong pagpapasakit. Yung iba naman nabiyayaan na at ipagpapatuloy nila dahil ako nakatanggap ng biyaya, ito ay paraan ng aking pagpapasalamat. So hindi natatapos doon sa biyayang natanggap, kundi pinagpapatuloy ang isang tradisyon. Sabi nito, isa nagtanong sino ba susundin mo? Yung pananampalataya at panata mo sa Diyos o yung sinasabi ng pari sa simbahan? Tama yan. Kasi nga kaya ako tinawag. Parang ayaw niya sa pari. Parang paniniwala ng mga Pilipino sa kanilang sarili. Kaya kahit ano man ang sabihin ng mga pare ay hindi nila basta-basta pinapakinggan. Kung ano ang tingin nila ay siyang tama para sa kanilang sarili, ay ito ang kanilang ginagawa. Oo, syempre. Ang aplikasyon naman talaga ng paniniwala o relihiyon sa buhay, depende talaga sa sarili mong konteksto. Yes, oo. Sa sarili mo. Kaya nga sabi nga ni Prof, mas makikita mo talaga yung mga ganung extreme devotion o mga penitensya, ganun. Sa mga mahihirap kasi, minsan pag walang-wala ka talaga, ang meron ka na lang hope. Hope na lang talaga. Pag-asa na lang. So yun na lang ang what keeps you going, hindi ba? So yan ang magire-reflect sa practice ng relihiyon mo. Kung kontra sinasabi ng pare, pinipigilan ka magpalo ng likod mo, ay hindi ka dahil hindi mag-a-apply sa iyo, dahil hindi iyon ang nag-a-apply sa sitwasyon mo ngayon, di ba, Prof? Sabi no isa ito Doc, sabi niya, God can see the heart, the faith. Tama yan. Naniniwala ako. So, hindi natin talaga pwedeng anuhin yun na parang kahit pa magpaulit-ulit ka ng paalala sa kanila, di ba? Lalo na kung halimbawa taon-taon mong ginagawa, wala naman ikaw nangyayaring masama nga sa iyo. Di ba nga po, Dok, yung mga nagpapapako. Paano kung wala rin naman nangyayari maganda? Hindi. Kasi same lang. Sabi lang niya, doon siya sa ng waiting. Hope na naman yan. Hope na naman yun. Hindi sasabihin na, let's wait. Parang hindi ko na pwedeng bigyan ng deadline si God na, bukas dapat nanyan. So, hope na naman. Hope na naman yan, di ba po, Doc? Oo. Pero siguro, paalala lang, dapat din mag-practice tayo ng kaligtasan. Dapat ligtas na pamamaraan ng pagsasagawa nito. Ibig sabihin, hygienic, hindi tayo matetetano na lalong ikakasama pa ng ating kalusugan o ating buhay. Oo, kasi baka naman mamaya yan pa maging problema mo pagka yung na-infect ka pa, di ba? Pero yung iba ngayon, parang napapansin ko, yung iba parang nagpa-practice naman na yata sila ngayon ng mga ganyan. Nakikita ko dito sa Tondo, nagbababad sila ng sa alcohol. Mga ginagamit. Gagamitin nila. Di ba ho? Pati pamalo. Dok, yung parang hindi namin ititigil, pero sige, kung para sa inyong peace of mind. Di ba, Doc? Pero tutuloy pa rin nila yung ginagawa nila. Tama yun, Tapos mapapansin din natin yan, kahit naman hindi sa relihiyon, halimbawa, yung mga sumasali sa fraternity, meron din naman dinadaanan ng mga ganyan. Kaya makikita kung merong pattern na sa ating lipunan ay marami sa atin, medyo tanggapan nila na may ganitong klase ng mga pagsubok bilang ritual sa gusto nilang paroonan. Ito nga sabi nung isa, kanya-kanyang paniniwala kasi yan. Bakit nga ba daw sa Spain, maski nakamamatay,
nagpapahabol pa sila sa toro. Ay, oo. Kahit na masaktan, yun ang ano niya, kino-compare niya sa hininto gano'n. na rin yan doon. Oo nga. Hininto na animal cruelty naman yun. Pero nababawasan na, Prof. Kasi sabi nga namin ni Susan, dati talaga, 'di ba talagang Huwebes Santo, Biyernes Santo, walang establishmento, walang gasoline station. Talagang magsa-stock up ka. Sa ating lipunan. Kami na rin kasing kakompetensya. Dati nga, ang learning natin tungkol sa mga naganap sa buhay nung panahon ni Kristo ay sa pamamagitan ng panonood ng senakulo. Pero nagpalit. Naging meron ng mga pelikula, mga religious programs na pinapanood mo sa TV. Sa ngayon, andyan ang social media. So halimbawa, yung mga bisita iglesia, meron na lang pumupunta sa simbahan, quote-unquote, ng online. Hindi na talaga yung dinadayo nila, kundi pinapanood na lang nila sa kanilang screen ang iba't ibang simbahan sa Pilipinas. So, nagkakaroon ng pagbabago. So, merong iba na traditional pa rin, pero ilan-ilan na lang yon at marami nasa mga modernong pamamaraan na ng pananampalataya. Pag sinabing modernong paraan, anong observation mo dun, Prof? Parang nabawasan ba yung devotion, halimbawa high-tech, na ngayon, online. Kasi para ako, I would think, iba naman yung pumunta ka sa simbahan, doon ka nagdasal sa ganung setting, tahimik, nakita mo mismo yung, ando kayo sa simbahan versus nag-online ka lang. I don't know kung paano maapektuhan noon yung devotion, ayoko intensity. Sa usapin gano'ng kasinsero yung devotion, hindi kasi iba-iba naman tayo ng pamamaraan. Lalong-lalo na kasi nung panahon ng pandemic, alalahanin, lahat tayo nag-online. So may lalo na yung mga kabataan at pati na rin ang mga senior. Syempre, hindi na nila kakayanin yung mga palipat-lipat ng lugar. Kaya ganun din, kanya-kanya na rin yung pamamaraan. Pero wag nating kalimutan na ginagawa natin yon dahil sa ating pananampalataya at hindi sa iba pa mang kadahilanan. Kasi ako parang I would think lang na syempre ngayon may distractions ba? Yung parang syempre kung sa online mo gagawin yan, mamaya-maya may nagno-notify, may nag-messenger pala sa iyo, may pumasok na notification ng Viber. I mean yung ganong klase that affects your concentration. No? Alam mo naman ang prayer is meditation yan, form of meditation. Paano ka naman din makakapag-pray ng mataimtim kung ang daming distraction because you do it online. So may mga ganon lang siyang epekto. Saka sa atin kasi, kolektibong pamamaraan yung mga aktibidad na ito. Halimbawa, kahit pabasa, so mga magkakabarangay, magkakasama, nagbabasa ng pasyon. Ganon din ang bisita iglesia, magkakamag-anak, pumupunta sa iba't ibang simbahan. Pero sa online nga, kung mag-isa ka lang, parang wala yung atmosphere ng solemnity. Yun nga, ito naman si Tony Puwa nga, kahit na hirap na hirap sa... Ay, birthday pala ni Tony Puwa ngayon. Happy birthday, Tony. At saka ito, kahit na binibrave nito ang traffic sa makapunta lang sa ng Baclaran. Kasi nga iba ang feeling pagka nandun in person. Kasi nga yun yung faith mo, di ba, Prof, yung devotion mo. Iba no? Oo, walang doon walang makakatinag doon pag yun talaga yung gusto mong gawin Oo. Pag pananampalataya, ano pa mang explanation, hindi kakayaning ipaliwanag kung ano yung kagustuhan ng isang tao. Siguro pag sinabi, ako naman ang gumagawa nito, hindi man ikaw. Di ba? Oo, alam mo, nasusugatan siya. Siya naman yung nasusugatan, hindi din ikaw. Although na rin naman, parang nababawasan na nga. Bawas na din. Yung ang mga dati noon, yung mga ganyan nagpipinitensya, malapit-lapit lang doon sa amin sa Carmona dati. Taka lang ng binyan, meron Ngayon parang hahanapin ba? Saan ba? Meron pa ba nitong ganito? Gustong-gusto ko nakakapanood kasi nung yung sinakulo. Ay, oo. Gustong-gusto ko yon. Pagka may mga ganun palabas, nang pinapanood ko. Ngayon sa TV? Dito sa hindi, yung live. Meron tayo namang kamay nila. May mga pocket of communities na hanggang sa ngayon ay ipinagpapatuloy yan. Sa amin sa Pasig, meron pang ganyan. Sa Cainta, meron pang ganyan. Pero hindi na nga tulad dati na
lahat ng bayan sa Pilipinas. Meron halos, ano po? Ginagawa ang mga ito. Iba nga, may tweak na yung mga, di ba? Yung pasyon, rap. Nakikriticize ng iba. Iba naman, sasabihin, dapat mag-adapt daw sa lingwahe ng mga kabataan. Kasi yung iba, nirarap nga. Pero may nakita ko dyan sa, alam mo kung saan ako nakapag-feature niya na nirarap? Sa Maynila? Sa Mandaluyong. Meron sa Mandaluyong. Sa Manila din. Nirarap. Para daw kasi yung mga bata, yung mga kabataan ngayon, di ba, makarelate. Doc, so yung ganun tama ba yun? May iba't ibang pagtingin dyan. Ako hindi ko gugustuhin yung gano'n. Ayaw mo. Personally, mas gusto ko yung ipagpatuloy, irespeto yung tradisyon, at yung mga matatanda parang nato-turn off sa gano'n. Pero siguro tignan natin yung pananaw ng kabataan. Baka dati hindi naman siya relihiyoso, pero dahil ngayon ay sumasali na rin siya sa pabasa. So magandang leksyon din yon. Ang importante siguro ay pagkasunduan ng komunidad kung anong nararapat para sa kanila. Oo nga hindi siguro tama si Prof. Tsaka syempre iba naman yung magrarap kayo dahil kayo ay nasa party o kaya kayo nagko-concert. This is a different activity. Dapat ituro din sa na it can be fun but this is a religious activity. Spiritual ito So talagang hindi ito secular na babaguhin nating ayon sa concert kung paano kayo mag-concert. Kailangan malinaw lang sa kabataan na bigyan nyo ng pagkakataon tong aktibidad na ito. This is spiritual. This is a new experience sa inyo and you might just like it. So, bigyan nyo ng pagkakataon. Huwag nyo pilitin to maging concert. Kasi nangyayari ngayon, parang nablur yung lines. Hindi na malinaw ano yung formal, informal, ano na yung religious, ano yung political. Nagkakahalo-halo. So, mas maganda yung klaro kung ano yung konteksto ng aktibidad. Like tayo naman, Susan, lumaki naman tayo. Alam natin na, di ba pa, si Susan nga gustong-gusto manood ng Sinakulo. Alam mo naman na dahil time for pangingilin mo yon, talagang nagre-revisit ka ng iyong paniniwala. Ito yung panahon na ilalaon mo yun doon, magninilay-nilay ka. Ano ba ang leksyon ng kwentong ito sa buhay ko ngayon? Mga ganun yan pang ganun talaga yun. Wag mo ito ipilit na kasabay ng pagbi-beach mo at pag-iinom mo kasi tinitingnan mo ang Semana Santang partying. Ay di, yun na yung blurred na. Nako, ay di mawawala na hindi lang tradisyon kung hindi yung iyong spiritual life. Ito nga dito daw sa Apalit, Pampanga. Meron silang Sinakulo. Ang title ay Ang Kalbaryo. Ngayong gabi na nga daw yan mamaya. Malakas dyan sa Pampanga pa. Ay, malakas dyan. Di ba nga yung dyan, di ba, Doc, yung sa Kutod? Sa Kutod, Pampanga. Ano na nga yun Paano ba nangyari doon? Yung parang, di ba, dinadayo na kasi siya ng mga turista Parang tourist attraction na siya dyan during Holy Week. Buhay na buhay ang komersyo dyan. Turista, pati mga dayuhang turista. Pati mga dayuhan po, Doc. Actually, pag doon sa lugar, ang dami na nagiging kabuhayan ng mga taga-Ria pagka panahon ng Semana Santa. Yan yung mga unintended na mga resulta ng mga ganitong klase ng religious activity. Na nagkakaroon ng mga ganyan mga commercial activity. Ang init na rin kasi ngayon. Parang ngayon lang naman ganito yung mga heat index kasi. Kaya lalo kang bibilib. Ha? Lalo kang bibilib doon sa mga gumagawa pa rin yan. Dagdag penitensya mo naman tong 46, 48 degrees diba? Celsius. Ginagawa yun katanghali ang tapat. Siyempre sinasabihan ka rin ng lahat ng DOH na iwasan ng anumang outdoor activity sa mga ganitong oras. Sakop niyan alas 3 ng hapon diyan nagpipik ang heat index. So siguro siyempre isa din yan sa dahilan kung bakit marami huwag na nga at baka naman mahimatay pa tayo ma-dehydrate. Ano pa lang yan. Ito sabi, tanong lang po, ano ba ang tamang salita gamitin? Moriones Festival o Moriones? Ito sa ano to Kalaweng? Marinduque. Sa Marinduque. Sa inyo, di ba? Sa Marinduque. Moriones. Hanggang ngayon, Anong tanong niya? Ano daw ba ang tamang salitang gamitin, Doc? Moriones Festival o Moriones Lenten Rites? Kasi isang halimbawa yan ng nagsalubong Kasi dati talaga yung Moriones ay isang religious activity ng mga taga Marinduque. Parang nire-reenact nila yung sibat ni Longinus kay Kristo. Pero
sinaklaw na kasi ng provincial government bilang isang touristic activity. Kaya tinatawag na nilang isa siyang festival. So siguro unawain na lang kung ano yung tinutukoy dito, yung aktibidad na pang-turista ba o yung aktibidad na religyoso. Kasi nga parang dalawa yung purpose no? Para itibahagi ng aktibidad nila pagka Semana Santa. At the same time, festival siya dahil isa sa mga dahilan ng pagpunta ng mga tao dyan is to witness yung mga ganyang... Manonood yung mga turista tapos diretso na rin sa beach. Ayun, dami-dami. Si Weng, ano kaya to? Pagka umuwi ka ba doon? Pagka ano, Weng? Sa Marinduque. Siguro masarap doon mag-Lenten bakasyon. Siyempre, biro mo, may dagat ka na. May papanoorin ka. May papanoorin ka pang ganito. Hindi ba? Ay talagang busog na busog yung Pero ikaw, Susan, ano din ang mas sa'yo? Mas may kurot, mas may sa puso mo? Yung Lenten, yung kamatayan ni Kristo yan, o Christmas time, yung kapanganakan niya? Kabuhay. Kapanganakan, yung December 25. Anong mas may sa akin? Mas tumatatak sa puso mo, anong season? Christmas, Pasko. Kapanganakan niya, o yung kamatay? Pasko. Ganon. Kasi parang pagka yung kamatayan, di ba parang sadness yung mararamdaman mo eh. Parang opposite siyang dalawang yan. Yung isa, Pasko, masaya. Yung isa naman ay malungkot dito itong Lenten season. Eto pala itatanong, very good question ng isa natin tagapakinig na si Jay. Ano? Pagka Good Friday, yung may nagtetest daw na meron silang mga agimat? Ay, oo. Lalong-lalo na sa Siquijor. Yan ay nangyayari. Bakit to doon? Pagtitipon ng mga manggagamot, yung iba tinatawag ng mga mangkukulam sila dahil doon daw ang pinaka-potent malakas yung agimat nila. Pati na rin yung mga nila, no, mga panggamot na mga ginagawa, doon daw lumalakas sa panahon ng Good Friday. Naalala ko yun, yung aabangan mo daw yung patak ng tubig sa puso ng saging. Ibubuka mo yung bibig mo, ganun. Kailangan abangan mo yun. Kung meron at tumama ng Biyernes Santo, Avenger ka. Anong saging to? Saba? Hindi Lakatan? na inuuri. Hindi na inuuri. Basta puso ng saging na tapos nalunok mo, di Avenger ka, may power ka. Tapos sabi mga parang pagkaganyan daw, mga kampo ng kadiliman, malalakas daw sila. Kasi sabi patay si Kristo, kanya may ganyan pa. Ganyan tatandaan ko na, huwag kang gagawa ng mabibigat na aktibidad na pwedeng ikaw masugatan. Bakit? Hindi ka nga gagaling. Hindi ka gagaling kasi patay si Jesus. Marami tayong mga paniniwala na may kinalaman sa Biyernes Santo. Yung iba nga, pati wag ka raw maliligo. Oo nga po. Biyernes Santo. So, siguro ito ay iba't ibang klase ng manifestasyon ng mga ninuno natin kung paano sila nagpapasakit. Biruin mo nga, ang init-init tapos hindi ka pa maliligo. Siguro yun yung paraan nila ng pagpepenitensya noon. Baka naman nagpapatuloy hanggang sa ngayon yung mga ganitong paniniwala. Baka Prof gusto rin kasi ng mga matatanda nung araw na huwag kang gagawa ng mga activity. Kailangan today is just pabasa. Today is just pabasa ng pasyon. Maupo lahat. So siguro yan sa mga bata, di ba? Huwag kang laro ka ng laro pag nasugatan ka, hindi ka gagaling. Kasi gusto para nila in fact, umupo ka dito, sumama ka sa pabasa dahil maghapon ito, magmimerienda tayo rito as family, ganyan. Siguro kaya inaano nila lahat ng distraction. Discourage nila, no? Lahat ng bago maliligo, baka pumunta sa ilog. Bawal maligo sa ilog. Baka ganun. Yun, kasi ang nangyayari, pag tinatanong ng mga bata, Lola, bakit hindi natin pwedeng gawin? Ang sasabihin, ay basta, sundin mo na lang. So hindi na ipapaliwanag. Yun yung nagiging problema, kaya nagiging tradisyon na lang. Correct. Pero kung malinaw pala, dapat nakafocus ang atensyon ninyo sa pananampalataya. Ganun na lang sana. So mas klaro sa atin bakit natin to ginagawa. Ako na tumatanim sa isip ko yung sinasabi kasi, naghihiwa ka, nasugatan ka, hindi gagaling yan. Hindi, siyempre, ayoko masugatan ako. So, wag kang maghiwa dahil umupo ka sa pabasa. Yun lang ang gagawin yung mga natin. Yung nakatanim sa isip ko noon na parang
Ayun. Walang tutulong sa'yo. Gano'n ang mga pamahiin talaga eh. Yun ang ng practical application ng araw na yun. Pagka meron silang gusto ituro sa'yo, dadaanin sa pananakot. Huwag kang lalabas, may manunupot. Huwag kang pumunta sa punong iyan. Meron diyang kapre. Kaya lang, ayaw kanya talagang pumunta doon. Yun yung mga panakot nung unang panahon. Correct. Hindi ko nga alam kung nakatulong ba yun. Gano'n na. Ganyan ang mga pamahiin. Merong yan sila eh. Ano daw? Ano sabi? Yung sabi yun daw sa yung nagsusubok ba ng anting-anting. Sa Taytay, yan, malapit yan. Pwede mo i-cover yan, Mark. Taytay? Anong ginagawa? Ang tawag dyan ay nagsusubok. Ano? Sa libing ng amba. Tama yun. Nagsusubok. Kasi dahil nga sa tinetesting kung malakas pa yung agimat. Ang Panginoon ng Good Friday. So naglalabasan ng mga diablo. So yung nagpapagaling ng kanilang agimat ay nakikipagsubok, nakikipagtunggali dito sa mga diablong ito. At in the process, lalong lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Paano ginagawa nila, Prof? Paano nila sinusubukan yung powers nila? Ang babae, parang hindi ka tinatabla ng bala. Ganun sa Taytay? Hindi, sa Cavite, di ba? Ha? Di ba sa Cavite? Ikaw parang sa Cavite, meron ganun nagbabaril. Yung nagsabi ni, agimat na yan. Agimat, yung di ka daw tatabla ng bala. Hindi ka raw tinatabla ng bala kapag meron kang ganong agimat. Yung sa Taytay, pagkakaalam niyo, Prof, ganun din? Hindi ako familiar sa Taytay. So medyo nagulat nga ako na may ganyan din sa Taytay. So para sa akin bilang isang anthropologist, nakakatuwa yun na napakalapit lang ng Taytay. Meron pa rin palang mga pupuntahan ni Prof yan. Mahirap yun. Pupuntahan ni Prof yan after ng interview. Bagong kaalaman. Ma-research din. Ayan daw Taytay Saan banda raw sa Taytay nang mapuntahan? Hindi, ako ina-assume ko lang na Taytay Rizal yan. Siguro hindi naman Taytay Palawan yan. Baka mamaya Taytay Palawan. Magkamali pa si Prof ng punta. Ano nga ba? Sabi mo sa texter saan? Ano nga ba? Taytay Rizal ba? Saka ano yung sinusubok dyan? Pasubok. Sa Taytay. Dali, babasahin ko agad. Dali na, text na ngayon. May mga ganun nga. Meron din. Tsaka yung nagkakas daw ng spell, yan ang narinig ko. Titingnan nila yung epekto kung malakas. Yung nagsusumpa, gano'n? Kunwari, busit na busit ka sa kapitbahay mo buong taon, susubukan mo ngayon. Talaga? May, kung mangkukulam ka. May ganun ba, Prof? Yung mga nagtatawas daw, ganyan, sabi. Iba naman yun. Sige, parang isang spectrum kasi yung manggagamot sa kabila, mangkukulam sa kabila. So, yung mga kapangyarihang ito, pwede mong magamit sa kabutihan, pero pwede rin magamit sa kasamaan. Nako. Ano ba yun? Tinatahipan nila talaga sa mahal na araw. Parang kontrang-kontra naman ang lessons, ha? At sabi naman ni Rina ng Sampaloc, actually, ang message po ay just be still ngayong mahal na araw. Kaya hindi tayo pinaggagawa ng kung ano-ano. Na tama naman. Parang ano muna, parang ano ba tawag sa ganun? Parang chill. Parang chill muna tayo. Walang reflect ka lang. Reflect ka lang. Ano, maganda naman yun kasi sa gulo ng mundo, buong taon mong buhay, di maghuminga-hinga ka naman ngayon, mag-meditate ka, para yung mind mo relax. Pagbalik mo ng Lunes, after ng pagkabuhay, matibay na uli. Yung curious ako doon sa yung sinasabing titingnan nyo agimat kung hindi ka tinatabla ng bala. Sabi ni Jay, Susan, not necessarily na di ka tatabla ng bala. Either na di puputok o mag-jam yung baril. Yun daw. Ganun daw yun. Or hindi tatama, something like that. Sino ba ang babarilin doon? Yung may agimat? Aba, siya tong mayabang eh. Siya tong mayabang. Dapat siya. Wag tayo. Ano naman tayo nag-Avenger dito. Hindi ko naman sinabing Avenger. Tsaka wala pa akong natitikmang patak ng tubig sa puso ng saging. Magsabihin na, Mark, task ko nga lang sa'yo. Wala ako kinalaman sa pasubok mong yan. Baka tadyakan pa kita. Ay, kayo yung ano ba? Baka kung hindi ka kaya ng bala, sa tadyak makuha ka. Ayun, sa pa. Ang tsahin ko at manggagamot kapag Biyernes Santo, umaakyat sa bundok, alas 12 at tumutuloy sa sementeryo.
para kausapin daw yung nagbigay sa kanila ng powers. Patay na. Yung nagbigay ng powers. Ang dami palang mga ibang mga nangyayari no pag ganitong panahon ng Semana Santa. Ano bakit po? nga ganun maseremonya? Yung isa alam natin yung penitensya gawa ng hope, no? Gusto ng Pilipino may hope. Eto bakit gusto may mga superpowers ng Pilipino? Prof, bakit ganyan tayo? Sana nasama sa Avengers yan. Ito yung paraan natin para maigpawan yung mga problemang dinaranas. So kung naninirahan ka sa isang lugar na talaga namang magulo, may mga nakawan, may mga barilan, so mag-iisip ka talaga na sana meron akong agimat para makasurvive ako sa ganitong kalagayan. Nagpapantasya ka, no? Oo, sa bagay. Tsaka marami mga komunidad, lalo yung malalayo, tapos wala kayo talagang access sa doktor na lisensyado. So, dapat may isang shaman, may isa sa komunidad ninyo. Kayo na rin ang gumagawa ng realidad nyo na hindi, manggagamot talaga yan si Susan. Dahil yan ay umaakyat sa bundok alas 12, bababayan sa sementeryo. Dalokbong yan. At tingnan mo naman itsura, mukha talagang bruha. Mukhang may special power. Ibig sabihin, the community itself, nag-iimbento ng mga kakulangan nila para mapunuan, ha, Prof? Parang tama yung binanggit kanina na nakakapag-provide ito ng hope. Kesa naman sa wala tayong maiisip na kalunasan. Kung meron tayong paniniwala na may agimat, may manggagamot, so meron tayong aatrasan na makakatulong na maligtas tayo. Tama. Ayun, ako Prof, maraming salamat at huwag ka muna pumunta sa Taytay, hindi pa sumasagot yung nag-text. Kasi di ba, sa Palawan kasi may Taytay di ba Prof? Tama yun. Baka doon yun yung nagsusubo. Doc Nestor Castro, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din. Siya po ay isang professor dyan po sa Department of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman. At eto po mga nanay, alam ko marami sa inyo na ang choice sa food supplement para sa mga chikiting ay yung